So what's up guys? So for today's video pag-usapan naman natin yung StarCraft. So pag-usapan natin ngayon kung ano nga ba yung StarCraft, kung ano yung nagiging cause nito, paano siya mape-prevent, and kung ano yung gagawin natin pag tinamaan ng StarCraft yung mga alaga natin. So una, ano ba yung StarCraft? So yung StarCraft is ito yung pamamaga ng butchi ng mga ibon natin or yung craft. So nagbabara yung mga pagkain sa kanila, tapos namamagayon na nagkakaroon ng mga bacteria, something like that. Tapos pagka nagtagal pa is nabibuild up siya, tapos in the long run pwede siyang maging cause ng panghihina ng ibon natin, and at the same time pwede pa nilang ikamatay. So ano ba yung mga nagiging cause naman ng StarCraft? So una, pagka overfeeding ng ibon natin, pagka sobra yung pagkain na binibigay natin sa kanila. Pangalawa, pagka wala silang enough na water. Tapos pangatlo is pwede rin doon sa may kinakain na kapag hindi mabilis matunaw. So ayun yung mga nagiging cause ng mga StarCraft. So paano naman natin siya mape-prevent? So ano yung mga pwede natin gawin kapag para maiwasan natin itong StarCraft? So una, siyempre sa pagkain natin. So sa paggagawa natin, usually kung yung ibon natin is nagpo-formula siya, usually dapat watery yung pagkain nila. So kung mapapansin nyo, medyo matubig yung pagkain natin. Parang ganito yan. So medyo water yung texture. Hindi yung masyadong matigas. Kasi yung masyadong matigas is nagbabara yun. Especially dun sa mga young bird natin. Yung mga young bird kasi natin, sila yung madalas na tinatamaan ng StarCraft. So ang tendency pagka maliliit pa kasi, hindi pa sila masyadong makapagtunaw ng pagkain or nahihirapan pa silang tunawin yun. Kaya I suggest para maiwasan natin yung StarCraft is dapat yung pagkain natin is medyo watery siya, so hindi siya masyadong matigas, so hindi siya masyadong malapot o matigas-tigas nga yan. So medyo malabnaw yung pagkakatimpla natin. So yun yung isa sa mga pwede natin gawin. And at the same time, para i-avoid din natin yung pagbibigay ng mga matitigas na pagkain sa kanila. So yung medyo malalaking pagkain, mga haba, yun. So meron kasi tayong mga leaves o yung mga soft foods na binibigay sa kanila. Sometimes is matitigas siya, so mahirap siyang tunawin. For example, yung mga kangkong, minsan mahahaba yung mga tangkay niya. So minsan pag nakakain nila ng buo o yung mga kahit anong pagkain na matitigas, is nahihirapan silang tunawin yun. So doon na nagkukos yung bara ng mga pagkain. So hindi na sila kagad tutunawan, nagkakaroon na sila ng StarCraft. So yung StarCraft pala, hindi na siya tumatama dun sa mga mga baby. So kahit malalaki na, tinatamaan pa rin yun. Kahit sa mga manok o yung sa mga same species na kagaya ng mga ibon natin, is tinatamaan din ng StarCraft. So walang exception doon. Kaya I suggest maging aware dun sa mga pinapakain sa kanila. Tapos ano pa yung mga pwede natin gawin? Siyempre pagka pwede rin natin silang bigyan ng mga soft foods like ng mga gulay na oregano, yan. So yung oregano kasi meron siyang contain ng mga good bacteria which is nakakatulong siya sa pagtunaw ng mga pagkain. So parang sa mga Yakult, di ba? So meron mga good bacteria. Minsan nakakatulong yan para mabilis natin matunaw yung pagkain. So ganoon din yun sa mga ibon. So pwede nyo rin ibigay sa kanila yun kapag hindi sila natutunawan. So bigyan nyo lang sila ng mga ganong klase ng food na mabilis makakapagpatunaw sa kanila or makakatulong sa pagpapatunaw sa kanila. Isa pa, para ma-prevent natin yung StarCraft is minsan i-check din natin yung mga vitamins o supplement na binibigay natin sa kanila. Kasi yung mga like for example, mga antibiotics, mga ganyan. So minsan, yung mga antibiotics na yun, masyado silang matatapang. So ang nangyayari tuloy is napapatay nila yung mga good bacteria na nakakatulong sana sa pagpapadigest o pagtunaw ng pagkain yung mga alaga natin. So, yun yung mga ipe-prevent nyo. So, dapat titignan nyo rin yung mga binibigay nyo sa kanilang mga supplement para sa gano'n hindi sila magka-StarCraft. Tapos, ano ba yung mga dapat natin gawin para kung sakaling magkaroon ng StarCraft yung mga ibon natin? So, kung sakaling nagkaroon ng StarCraft yung mga ibon natin, ano ba yung mga pwede natin gawin para magamot sila or at least matanggal yung StarCraft? So, meron tayong iba't ibang ginagawa para mapagaling sila. So, una, siyempre, wag muna natin silang pakainin ng mahaba. At least, mga 12 hours siguro. Kung nakikita nyo na yung ibon ninyo is talagang hindi siya natutunawan, yung parang yung trap niya or yung butche is punong-puno siya or hindi masyado siyang malaki or lumulobo. Nakikita nyo na minsan yung pinaka-butchi niya. So, wag mo muna siyang pakakainin. Pero, ang gagawin nyo is papainimin nyo siya ng tubig para hindi siya ma-dehydrate. So,
yung tubig kasi at least kahit pa paano, pag may tubig sila sa butche, is hindi sila manghihina o hindi sila ma-dehydrate. Kasi pag na-dehydrate sila, pwedeng ayun din yung maging cause para mamatay sila. So, pwede nyo siyang lagyan ng tubig or pwede nyo rin siyang painumin yung tubig sa syringe. So, i-force nyo siyang uminom. So, lalagyan nyo lang ng enough water. I suggest yung medyo maligam-gam siya or mainit-init para sure na matutunaw nyo yung nasa loob ng butchila o yung laman nasa karap niya. So, makakatulong din yun para mapatay din ng mainit na tubig yung mga bakterya. So, susubukan nyo rin siya ng ganyan. So, hanggang sa pumasok sa kanya. So, yung mga ibon naman na tinatamaan natin na sartrap, umiinom pa rin naman sila ng tubig. Kaya for sure, is ma-take nila yun, tsaka matutunaw. And pwede nyo rin palang gawin guys, is haluan nyo siya ng mga kagaya nito, yung mga parang mga supplement. Ayan. So, ito is dextrose powder siya. No? So, yung dextrose powder is nakakatulong siya para hindi ma-dehydrate. So, panawin nyo lang to sa mainit na tubig. Tapos, ito na yung ipainom nyo dun sa mga alaga ninyo. So, nakakatulong siya. So, meron pa tayong mga iba't ibang klaseng ganito. Pwede rin mga Betracin Gold, mga ganun. So, maraming klase ng ganito. So, hindi nyo pwede nyo ibigay sa kanila para matanggal yung starcraft. So, ayun lang yung mga muna yung papakain ka. Huwag ka magpapakain ng kahit na ano. Para sa ganun, para matunaw lang muna yung nasa may butchi niya. So, pagkatapos nun, kapag pinainom nyo siya, ang gawin nyo guys is, hilutin nyo rin yung ganito niya. Hilutin nyo, pababain ninyo. Pindot-pindosin nyo or pisil-pisilin nyo para matunaw siya. Especially kung formula siya or yung mga namuong pagkain. Is madali lang yung matutunaw kapag mainit. Pero I suggest guys, pagka magbibigay pala kayo ng mainit, is tansyahin nyo rin siya, kapain nyo muna ng daliri nyo. Baka kasi sobrang init. Pag sobrang init naman kasi guys, is pwede nang mabutas yung butchi niya. So, may case tayo na gano'n sa sobrang init. Nabutas yung butchi ng alaga natin. Even though nakukulir naman siya or nagagamot, minsan po sana lang siya gumagaling. Minsan kailangan patayin o ipaggamot. So much better na rin na tansyahin natin, huwag naman sobrang init. Kailangan saktong-sakto lang kasi pagka sobrang init, pwedeng init pa yung maging cause ng pagkabutas or pagkasira sa may butchi niya. So, yun yung mga pwede ninyong gawin kapag pagka tinamaan ng sarcraft. So, hilut-hilutin nyo lang siya. So, gustong-gusto rin naman ng ibon nyo na kinakalaro nyo siya sa ganyan. So, kada magpapakain kayo guys, gawin nyo na rin habit yun na medyo pisil-pisilin nyo yung ganito nyo. Para nasi-check nyo rin na kahit pa paano is alam nyo na good health siya or natutunawan siya. So, at the same time, para ma-prevent nyo rin siya or talagang para maiwasan is maglagay kayo ng enough water. So, bigyan nyo rin sila ng enough na tubig nang sa gano'n na matunaw nila, at least malinis na tubig kasi siyempre kung marumi naman yung tubig, sometimes pagiging cause din yun na magkaroon ng bakterya yung mga yung mga butchi nila o yung sa karap nila. So, ayun yung mga pwede nyo gawin. Siyempre, dapat tansyahin nyo rin yung pagpapakain namin. So, ayun lang dapat yung tandaan. So, kung may mga baby bird kayo, tansyahan nyo naman yun, makikita nyo naman yung butchi nila. So, pag nagpakain ka, dapat saktong-sakto lang. Yung tamang matutunaw lang niya. So, parang ganyan lang. So, kapag naubos nyo na yung syringe, may mga sukat-sukat naman to. So, pag sakto na yung satlin nyo or malaki na yung karap niya pag nakakapanin nyo, huwag nyo na silang pakainin o huwag nyo na dagdagan. At least, sure kayo na kahit medyo gutom siya, at least hindi naman siya masasarap or mapupunong-punong. So, ayun yung mga tips para maiwasan natin yan. So, that's it lang for our video. Kung meron kayong mga tanong or meron kayong mga suggestion, pwede nyo rin i-comment din sa comment section natin. And don't forget to like and comment. Don't forget to like, comment, and subscribe sa channel natin. So, yun lang. God bless.